This is the review of the latest intercom offering from Sena Intercoms, the Sena E30 Intercom. Let's go! Magandang araw, ako si Jex at welcome po sa Mooncycle. At today, unbox at discuss natin ang pinakabagong handog ng Sena Intercoms sa Philippine market today, ang Sena E30 Intercom. Pero bago natin simulan ang video na to, as per YouTube, 90% po ng nanonood sa atin is hindi pa po nakasubscribe. Kaya please, click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang videos tulad ng gear review na ito. Available din po ang iba't ibang helmets at moto gear and apparel sa ating online shops. Click nyo lang po yung description sa baba. At yun nga no, pag-usapan natin ang Sena E30. Pero bago yan, brief background lang muna tayo sa Sena as a company. Sena is a South Korean company which is known as the tech capital of the world and is home to many advancements in electronics and communications. Sena was founded in 1998 and one of the key factors that sets Sena apart from its competitors is its mesh network. Unlike traditional Bluetooth systems that restrict communication to a limited number of users and suffer dropouts when connection is lost, the mesh network allows an unlimited number of bikers to stay connected seamlessly even while on the move. At itong pinakabagong Sena E30 natin, ang isa sa product na nag-adapt ng open mesh technology ng Sena. At pagdating naman sa price, pero bago natin i-discuss, maganda nalaman din natin yung history nga ng Sena at saka yung context kung ano yung pinapasok ng Sena sa market. Again, sa mga hindi po nakakilala sa Sena Intercoms, isa po ito sa pinakasikat na intercom sa market. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi na rin sa global market. Alam naman natin dito, ang namamayagpag sa premium intercom brand right now is the Cardo systems o yung Cardo intercoms. At ang Sena, ang competitor ng Cardo sa global market. Actually, even before mas may partnerships siya sa mga helmets around the world. Nagkataon lang na medyo mas gumanda yung marketing ni Cardo this past few years. But Sena is one of the most reliable, most durable, and most premium intercom brands sa market. By saying that, ang price po ng Sena Intercom E30 is 8,990. Under 10,000 pesos po ito. Again, yes po, may mga intercom systems na po sa market ngayon na mababa yung price, under 5,000, under 4,000. Pero mahirap pong ikumpara yun sa Sena dahil premium branded intercom system po ito. Kung mapapansin natin, yung mga entry-level intercom systems ni Cardo, 10,000 up na rin po yan. I think parang mga naglalaro na ng 13,000, 14,000 na yun. No? Si Sena nagpakilala dito sa Philippine market ng entry-level na under 10,000 pesos. Ang maganda pa dito, in-adapt niya yung open mesh system ni Sena. Kung ano yung open mesh system, mamaya mas i-detalye natin yan. No? At i-unbox na rin natin. No? Actually, na-unbox na rin natin to kasi personal intercom na rin natin to. Ito na rin yung gagamitin natin sa mga rides. Piniresent sa atin to ng Sena Philippines. Actually, ng Sena, ng nagdadala ng Sena dito sa Pilipinas. At napakaganda rin talaga. No? Nasubukan din natin to. So, out of the box, makikita agad natin yung mga manual. Ano siya, mapapansin nyo, iba't ibang language. Pero, ano to? Southeast Asian languages. So, ang ating Sena E30 is pang Pinoy. So, ang kanyang manual dito is buksan, patayin ang power. Kung Taglish siya. No? So, kung medyo speaking English naman tayo, spoken dollars tayo, medyo maintindihan pa rin naman natin to. No? Dahil medyo may pagka-Taglish pa rin naman yung ating manual. At kung tayo or Indonesian, yan. Meron tayong mga specific manuals for other Southeast Asian countries. At ito naman yung mismong intercom. Yan. Unang hawak pa lang, talagang premium na premium yan. Pa-product showcase tayo dyan. Ganda. Napaka-premium niya. Ibang-iba talaga yung quality niya compared sa mga entry-level intercom sa market. Again, dating against po sa mga kumbaga entry-level na intercom system sa market ngayon. Pero pagdating nga naman talaga sa mga premium brands, di ba? Ibang-iba talaga yung feels nila pag hinahawakan mo. Pag tinignan mo yung finish niya, ang ganda. Yung pagka-minimalist lang nung kanyang design, napakaganda din. No? Maliit siya, pero alam mong medyo durable talaga yung pagkakagawa. No? Maganda yung finish. Meron siyang parang chrome or steel finish dito, tapos itim yung kanyang plate. Ang maganda rin dito, itong itim na plate na to, pwede mo siyang palitan ng white
plate. May kasama na siyang white extra plate out of the box. So, kung puti yung iyong helmet, pwede mo siyang palitan ito para lang siyang naka-integrate pala sa helmet mo. Diba? Ang ganda. Solid, no? And actually, may mga ilalabas pang ibang kulay kung gusto mong medyo vibrant ang iyong Sena E30. May mga parang color green, color pink, red, blue, yun, mga ganun. Pero sa ngayon, out of the box, ang kasama muna ni Sena E30 is itong white plates niya. Balik muna natin. Pakita ko yung ibang laman sa box. Mga standards lang naman. Meron syempre mic for full face. Tapos yung mic natin for half face saka sa modular. Meron na rin siyang for intercom speakers. Kung may lubog yung helmet nyo for intercoms, itong gagamitin natin. Kung wala naman, meron din tayong mga flat na velcro. Yan. Didikit lang natin to sa side. So ito yung ating speaker system. So high definition speaker na yan. Syempre, from Sena, always good quality at high quality, high definition speakers na binibigay niyan sa atin. Meron siyang Type-C na charging cable at dalawang mounting plates. Itong isa, yung ini-install at sinisingit sa mga helmet. Ito namang isa, yung pwede nating idikit sa helmet. So ngayon, kung mayroon kang dalawang helmet, pwede mo itong idikit sa kanila. Bibili ka na lang ng extra mic at extra speakers. So, pwede mo nang pagpalit-palitan yung iyong Sena E30. So, basic lang naman yung laman niya sa box. Pero, again, dahil Sena yan, maasahan natin yung quality niyan at durability niyan out of the box. So, balik tayo dito sa ating intercom system. And discuss natin yung mga technical specifications nito at kung ano yung maasahan nyo dito sa Sena E30 na ito. Teka, bago pala tayo dun sa technical specs and specifications, no? Ang maganda rin dito sa Sena E30, meron na rin siyang app. So, mas madali yung integration ng ating intercom system sa ating mga helmets, no? Mas madali mag-connect para mas madali yung integration ng intercom sa mga helmets natin. Mas ma-play natin yung music doon, mas madali yung channeling system, mas madali tayo makakonect sa iba pang Sena mesh intercom systems, etc. Diba? So, solid, diba? Hindi ka na magpapakahirap dito. Pwede mo na siyang kontrolin sa phone through the Sena app. So, specs and features. The birth of Sena E30 makes the mesh more popular and more practical, bringing a true mesh revolution to riders around the world. Meron siyang Mesh 2.0 Spiderweb Communication System. One-click connection lang. So, kung makikita natin dito, meron siya ng Mesh button. Pag naka-open na yan, tapos nasa Open Mesh channel tayo, i-click nyo lang to, maghahanap na siya ng naka-open mesh din, and kukonect na siya doon. Napaka-seamless. Wala nang kailangan pang i-set up, wala nang mga kung ano-ano pang dapat gawin, di ba? Sa mga nag-i-intercom dyan, especially yung mga naka-Bluetooth na system lang, medyo nagkakaroon parang mga connections, di ba? Bago tayo makaride. Ito, basta i-open mo lang yung intercom, pindutin mo lang tong mesh button, voila! Automatically connected. Pero, meron din itong Bluetooth 5.2 version that can connect to external Bluetooth devices at the same time. Ang maganda rin sa open mesh system, no limit exists on the number of people you can talk to and 9 channels can be switched. Ayun nga, nabanggit nga natin, sa open mesh system, basta lahat na doon sa range ng mesh system na to, magkakausap-usap kayo. No limits yan. Actually, parang nabanggit dun sa presentation na around 24 or 25 na mga naka-mesh system na makakapag-usap. Pero kung 24 or 20 na kayo sa grupo, medyo magulo na yun, di ba? Pero bukod doon, kung gusto nyo i-isolate yung inyong group ride, for example, 30 kayo na naka-mesh system pero gusto nyo 10 lang kayo nag-uusap, meron siyang 9 channels na pwede nyo iset para kung sino yung 9 riders na doon, yun lang. Kung sino yung 8 riders, 5 riders, yun lang. May set nyo naman yun, especially doon sa Sena app. Napakadali lang niyang i-set up. Mesh communication distance na 1.5 kilometers. Large battery design. So, yung mesh communication can reach 15 hours and music listening up to 35 hours. Ang ganda ng battery niya, no? So, 15 hours. Hindi naman tayo siguro babiyahin ng 15 hours na diretso, di ba? Parang pinaka-intercom time niya sa communications yun, ha? Pero kung gamit mo lang to for music sharing, for music listening, aabot siya ng 35 hours, more than a day, di ba? Medyo pag more than a day or 35 hours na tayo nagra-ride, medyo magpahinga ka na, boss, ha? Yung nabanggit ko nga, meron siyang mobile app and OTA firmware mobile update function. Support audio multiplexing, tapos meron siyang advanced noise control, exclusive anti-noise technology. Meron din siyang exclusive developed 40mm HD 2.0 na speakers. Audio equalizer to adjust the sound effect. Hindi lang basta HD yung kasama niyang speakers, pwede mo ring i-adjust yung sound effects. Meron siyang audio equalizer na nadun sa app. Yung iba, kung ano yung default na binigay sa yung sounds ng intercom na yon, yun na yon. Kay Sena E30, sa halagang under 10,000 pesos, meron ka pang audio equalizer
integrated dun sa app, no? Napakalupit. Syempre, waterproof IP67 yan na rating. Meron siyang classic scroll wheel for control interface. Precise control kahit meron tayong gloves, mas madali na siyang kontrolin, no? Yung channels, yung volume, etc. Meron din siyang voice control sa GoPro Insta360 sport cameras that supports Bluetooth microphone reception. So, yung mga GoPro natin, Insta360, Osmo Action, basta meron siyang Bluetooth communication, pwede mo siyang i-connect dito. And meron siyang voice control. Pwede mong i-record at i-off yung recording using only the Sena intercoms. Hindi ko pala nabanggit yung charging time niya from 0 is 2.5 hours. Okay na rin yun, no? Hindi siya ganun ka-fast charging, pero kung hindi mo naman naubos yung 15 hours of talk time, pag chinarge mo siya, mas mabilis siya, di ba? So, basically, yun ang features ng Sena E30 natin sa halagang under 10,000 pesos. 8,990. Meron na tayong open mesh intercom system from isa sa pinaka-premium, reliable na brand pagdating sa mga intercom systems. Again, kilalang-kilala ng lahat ng mga matagal na nagmamotor ang Sena intercoms. Talagang nakikipaglaban yan sa Cardo pagdating sa pagandahan at palupinan ng features, no? Nothing against Cardo, maganda rin naman talaga ang Cardo, di ba? Pero at a starting price of 8,990, mahirap i-beat yung value nitong Sena E30 natin. Meron siyang HD speakers, ayun nga, napaka-minimalist ng design, at hindi lang yung design yung minimalist, pati yung pagkocontrol sa kanya, no? Bubuksan mo lang yung intercom, pipindutin mo lang yung mesh button, connected na agad kayong dalawang Sena intercom na may open mesh system. Napakalupit, napaka-seamless. And yun nga, watch out lang sa ating next content dahil itetest natin to sa real world. Kumbaga, ira-ride natin siya. Personal intercom units po natin ito, no? Sa actual na ride, talaga matetest natin yung capabilities ng ating Sena E30. Yun again, for the price of 8,990 na intercom system, makikipagsabayan talaga tong entry level ng Sena E30 na to sa mga Cardo intercoms ngayon. For a much lower price, talaga namang sobrang solid nito, mga boss. Kung brand conscious ka, hindi ka ipapahiya ng Sena E30. Kung reliability at durability ng brand ang hanap mo sa presyong under 10,000 pesos, wala nang makakatalo sa value proposition na inihahandog sa atin ng Sena E30 intercom na to. Yun, again, maraming salamat po sa pagsama, no? Please, pa-like and share naman po ng video na to. At kung hindi ka pa nakapollow, please click that subscribe button para naman makagawa pa tayo ng mas marami pang review at content tulad ng video na ito. Available din po ang iba't ibang helmets at iba't ibang moto gear and accessories sa ating online shops. Click nyo lang po yung description natin sa baba. At kung gusto mo namang mapanood ang review ng isa sa pinaka-unique at premium na helmet from LS2 Helmets, click mo lang tong video na to.